Ang mga kaibigan, naghahanap ng katotohanan, nakatingin ka na ba sa malawak na kalawakan ng kalangitan ng gabi, 1,000,000 shimmering stars na bumubulong ng mga lihim sa buong kosmiko na canvas, at nadama ang isang malalim na tanong na pukawin sa loob ng iyong kaluluwa. Saan nagsimula ang lahat? Saan nagmula ang Diyos? Hindi ito isang katanungan na ipinanganak ng pag-usisa lamang sa intelektual, ito ay isang pagnanasa na nakalagay sa mismong tela ng ating pagkatao, isang bulong ng kawalang hanggan sa ating mga mortal na puso. Ngayon, magkasama kaming naglalakbay upang galugarin ang hindi masasabing misteryo ng pinagmulan ng Diyos, isang paglalakbay na lumilipas sa mga limitasyon ng loika ng tao at pagtatanong sa agham. Malalaman natin ang mga banal na kasulatan, ang mga bulong ng paglikha, at ang malalim na paghahayag ni Hesukristo upang alisan ng mata ang nakamamanghang katotohanan. Ang tanong ng pinagmulan ng Diyos ay madalas na humahantong sa atin ng isang landas ng walang katapusang regression. Kung ang lahat ay may dahilan, ano ang sanhi ng Diyos? Ito ay kung saan ang mga falter ng pangangatwiran ng tao, na nakabangga sa walang hanggan. Ngunit ang Biblia ay hindi nahihiya sa malalim na query na ito. Hindi ito nagsasalita ng nilikha ng Diyos, ngunit sa kanyang likas, walang hanggang pag-iral. Hindi siya isang nilikha, siya ang tagalikha. Siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at katapusan, tulad ng isiniwalat sa Apokalipsis Kapitulo 1 versikulo 8. Hindi ito isang pang-agham na patunay, ito ay isang pagpapahayag ng pananampalataya, isang paglukso sa kaharian ng transcendente. Isaalang-alang ito, sinasabi ng Jeremias Kapitulo 1 versikulo 5, bago kita nabuo sa sinapupunan ay kilala kita. Hindi lamang ito tungkol sa pag-alam ng isang tiyak na individual, pinag-uusapan nito ang paunang kaalaman ng Diyos, ang kanyang walang hanggang kamalayan na sumasaklaw sa lahat na magiging. Siya ay umiiral bago ang oras, bago ang bagay, bago ang anumang bagay na maiintindihan natin. Ang kanyang pag-iral ay lumilipas sa mismong konsepto ng oras at espasyo. Hindi siya nakasalalay sa sanhi at epekto, siya ang pangwakas na dahilan, ang walang dahilan na dahilan, ang pundasyon kung saan ang lahat ay nakasalalay. Mag-isip ng isang kahanga-hangang tapestry. Ang masalimuot na disenyo, ang masiglang kulay, ang bihasang paghabi lahat ng punto sa isang master weaver. Ang universo, na may nakamamanghang pagiging komplikado at nakamamanghang kagandahan, ay isang mas malaking tapestry, isang testamento sa isang tagalikha ng hindi maisip na kapangyarihan at sining. Ngunit hindi tulad ng isang tapestry na gawa ng tao, ang pinagmulan nito ay hindi sa mga kamay ng tao kundi sa walang hanggang puso ng Diyos. Ipinapahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos, tulad ng ipinapahayag ng Awit Kapitulo 19 versikulo 1, ang mga ito ay isang buhay na testamento sa kanyang walang hanggan na pagkamalikhain at kapangyarihan. Ngayon, maaaring magtaltalan ng ilan na ito ay pananampalataya lamang, isang paniniwala na walang katibayan na empirikal. At sa isang tiyak na lawak, totoo yun. Hindi natin maaaring patunayan ang pang-agham na pag-iral ng Diyos sa parehong paraan na mapatunayan natin ang pagkakaroon ng isang upuan. Ang Diyos ay hindi isang bagay ng pag-aaral na pang-agham, siya ang paksa, ang mismong dahilan kung bakit posible ang pag-aaral sa agham. Siya ang may akda ng universo, ang arkitekto ng pagkakaroon, ang mapagkukunan ng lahat. Hindi siya napapailalim sa aming mga pamamaraan ng pag-unawa, sa halip, siya ang pangwakas na katotohanan na ginagawang posible ang pag-unawa sa sarili. Bago ang paglikha, ano ang umiiral? Ang Biblia ay hindi malinaw na detalyado ito, ngunit nagmumungkahi ito ng isang estado ng perpekto, walang hanggan na pagka-Diyos. Isang kaharian ng ganap na pagkatao, isang kapunuan ng kaluwalhatian na lampas sa ating pag-unawa. Walang-walang bisa, walang-wala, tanging ang walang katapusang plenitude ng Diyos, ang perpekto, umiiral sa sarili. Pagkatapos, sa kanyang soberanong kalooban, nagsalita siya, at ang paglikha ay lumayo mula sa wala, isang kahangahangang pagpapahayag ng kanyang walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan. Ang kilos ng paglikha mismo ay isang testamento sa pre-umiiral, walang hanggang kalikasan ng Diyos. Ang konsepto ng pagkakaroon ng Diyos sa sarili ay maganda na nakunan sa Exodo Kapitulo 3 versikulo 14, sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako kung sino ako," at sinabi niya. Isaalang-alang ang mga implikasyon ng pagkakaroon ng sarili na ito. Kung ang Diyos ay ang hindi nagagawa na dahilan, ang pangwakas na mapagkukunan ng lahat,
Kung gayon ang kanyang pag-iral ay lumampas sa mga limitasyon ng ating linear, sanhi at epekto na pag-unawa sa mundo. Kami ay may posibilidad na mag-isip sa mga tuntunin ng mga pinagmulan at pagtatapos, pagsisimula at conclusion, ngunit ang Diyos ay umiiral sa labas ng balangkas na iyon. Siya ang walang hanggan ngayon, ang kailanman kasalukuyan ako. Hindi siya napapailalim sa paglipas ng oras, sa halip, ang oras mismo ay nakapaloob sa loob niya. Mag-isip ng isang bilog. Wala itong simula at walang katapusan. Ito ay isang tuloy-tuloy na loop, isang perpektong representasyon ng kawalang hanggan. Ang pagkakaroon ng Diyos ay tulad ng bilog na iyon, walang hanggan at walang hanggan. Maaari nating masubaybayan ang mga linya mula sa paglikha pabalik sa pinagmulan nito, ngunit hindi natin naabot ang isang punto sa harap ng Diyos, sapagkat siya asterisk ang punto bago ang simula, ang mapagkukunan kung saan ang lahat ng mga linya ay sumasalamin. Hindi siya isang punto sa oras, ngunit ang mismong tela ng oras mismo. Ang pag-unawa sa pagkakaroon ng sarili ng Diyos ay may malalim na implikasyon para sa ating pag-unawa sa kanyang mga katangian. Ang kanyang kakilakilabot, ang kanyang kawalang kilos, ang kanyang omnibenevolence lahat ay nagmula sa katotohanan ito. Ang kanyang kapangyarihan ay hindi limitado o contingent, ito ay ganap at walang batayan sapagkat siya ang mapagkukunan ng lahat ng kapangyarihan. Ang kanyang kaalaman ay hindi nakuha, ito ay likas, sapagkat siya ang mapagkukunan ng lahat ng kaalaman. Ang kanyang kabutihan ay hindi natutunan o pinagtibay, ito ay intrinsic, sapagkat siya ang mapagkukunan ng lahat ng kabutihan. Nag-on din ito sa likas na katangian ng kanyang pag-ibig. Ang kanyang pag-ibig ay hindi isang reaksyon sa iba pa, ito ay isang likas na aspeto ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nakasalalay sa ating pagiging karapat-dapat o ating mga kilos, ito ay isang libre at umaapaw na pagpapahayag ng kanyang sariling kalikasan. Ito ay isang pag-ibig na umiiral bago ang paglikha, isang pag-ibig na nagpapanatili ng paglikha, isang pag-ibig na magtiis na lampas sa paglikha. Ito ay isang pag-ibig na hindi kinita ngunit malayang ibinigay, isang pag-ibig na lumilipas sa ating pag-unawa, isang pag-ibig na walang hanggan at walang hanggan tulad niya. Ngayon, hindi lamang ito isang abstract na teolohikal na konsepto. Ang pag-unawa sa pagkakaroon ng sarili ng Diyos ay may praktikal na implikasyon para sa ating buhay. Nagbibigay ito sa amin ng isang pundasyon para sa pag-asa, isang mapagkukunan ng lakas, isang dahilan para sa pananampalataya. Ang pag-alam na ang ating pag-iral ay nakasalalay sa isang pundasyon ng walang hanggang pag-ibig at kapangyarihan ay nagdudulot ng ginhawa at seguridad, kahit na sa harap ng kawalan ng katiyakan at pagdurusa. Ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa, nagaganapin tayo sa mapagmahal na yakap ng isang walang hanggan, umiiral na Diyos. Ang kaalamang ito ay nagbibigay kapangyarihan sa atin upang harapin ang mga hamon sa buhay ng may katapangan at biyaya. Alam na tayo ay nakaugat sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ito ay nagtataguyod ng isang mas malalim na pagpapahalaga sa kagandahan at kamangha-mangha ng paglikha, na kinikilala ito bilang isang salamin ng walang hanggang kaluwalhatian ng Diyos. Isaalang-alang ang mga implikasyon para sa panalangin, halimbawa, kung ang Diyos ay umiiral sa sarili, ang kanyang pansin ay hindi nalilipat o sinakop. Hindi siya nahihirapan upang pamahalaan ang mga gawain ng universo, siya asterisk ay asterisk ang kakanyahan ng universo. Hindi niya kailangang makahanap ng oras para sa aming mga panalangin, siya ay walang hanggan na naruroon, walang kamalayan. Ang aming mga panalangin ay hindi nakakagambala sa kanya, ang mga ito ay isang anyo ng pakikipag-isa sa mismong mapagkukunan ng pagiging. Binago nito ang pabago-bago. Hindi ito isang bagay na humihiling sa isang malayong, malakas na pagkatao, ito ay isang pag-uusap sa mismong batayan ng ating pag-iral. Isipin ang lapit, ang pagiging malapit, ang manipis na bigat ng pag-unawa na iyon. Ang pananaw na ito ay nagbabago din sa aming pag-unawa sa mga himala. Ang mga himala ay hindi kilos ng Diyos na pagtagumpayan ang ilang panlabas na limitasyon, ang mga ito ay mga pagpapakita ng kanyang likas na kapangyarihan, ang likas na pagbubuhos ng kanyang pagkatao. Hindi siya nagtatrabaho asterisk laban sa asterisk isang bagay, nagtatrabaho siya asterisk sa pamamagitan ng asterisk lahat. Ang bawat kaganapan, sa bawat sandali, ay isang testamento sa kanyang umiiral na kapangyarihan sa sarili. Kung gayon, ang isang himala ay hindi isang paglihis mula sa pamantayan,
ngunit isang mas malalim na paghahayag ng pamantayan mismo, isang sulyap sa likod ng kurtina ng ating limitadong pangunawa. Isipin ang hamon ng pagdurusa. Kung ang Diyos ay umiiral sa sarili, ang kanyang pag-ibig ay hindi nabawasan sa pagkakaroon ng pagdurusa. Hindi ito parang sinusubukan niyang malutas ang isang problema, malapit siyang kasangkot sa mismong tela ng pagdurusa mismo. Hindi siya hiwalay sa aming sakit, siya ay naroroon sa loob nito, isinasama ito sa amin, kahit na tinitiis ito sa tabi namin. Hindi ito nangangahulugang siya ay nagdudulot ng pagdurusa, nangangahulugan ito na lumalakad siya sa amin, nag-aalok ng kaginhawaan at lakas na lumilipas sa aming pag-unawa. Ang kanyang presensya ay hindi isang malayong kaginhawaan, ito ay isang nasasalat na katotohanan sa puso ng ating sakit. Ang pag-unawa na ito ay tumutulong sa amin na mag-navigate ng pagdududa. Ang pag-aalinlangan ay hindi kinakailangan isang pagtanggi sa pananampalataya, ito ay isang bahagi ng proseso ng paghahanap. Kung ang Diyos ay umiiral sa sarili, hindi siya pinagbantaan ng ating mga katanungan. Hindi siya nasaktan ng ating mga pakikibaka sa pananampalataya. Sa katunayan, ang aming paghahanap, ang aming pagtatanong, ang aming mga pag-aalinlangan, ay lahat ng bahagi ng tapestry ng kanyang nilikha. Hindi niya inaasahan ang bulag na pananampalataya, inaanyayahan niya ang isang paglalakbay ng paggalugad, isang malalim at personal na relasyon na binuo sa pag-unawa at tiwala. Inaanyayahan ng sarili na Diyos ang aming matapat na mga katanungan, ating mga pakikibaka, at ating kawalan ng katiyakan. Hindi siya pinagbantaan ng aming paghahanap para sa katotohanan, siya ang mismong mapagkukunan ng katotohanan. Sa makatuwid, ang pagkakaroon ng sarili ng Diyos ay hindi lamang isang pilosopikal na panukala, ito ay isang masigla, nagbibigay buhay na katotohanan na humuhubog sa ating pag-unawa sa kanyang kalikasan, kanyang mga katangian, at ang kanyang kaugnayan sa amin. Ito ay isang pundasyon kung saan maaari tayong magtayo ng isang pananampalataya na hindi marupok o lumilipad, ngunit malakas, nagtitiis, at malalim na personal. Ito ay isang pananampalataya na yamakap sa parehong kagalakan at kalungkutan, katiyakan at pag-aalinlangan, alam na ligtas tayong gaganapin sa pagyakap ng isang Diyos na hindi lamang makapangyarihan, ngunit panimula at walang hanggan ay asterisk. Ito ay isang pananampalataya na nakakahanap ng lakas nito hindi sa mga sagot, ngunit sa paglalakbay mismo, isang paglalakbay na ginagabayan ng walang tigil na pagkakaroon ng sarili. Ito ay nagtataguyod ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan, alam na kahit sa gitna ng kaguluhan, tayo ay nakabase sa isang hindi nagbabago na katotohanan, isang katotohanan na lumilipas ng oras, espasyo, at lahat ng pag-unawa sa tao. Ang pag-unawa sa pagkakaroon ng sarili ng Diyos ay malalim na nakakaapekto kung paano tayo lumapit sa panalangin. Hindi bagay na sinusubukan na kumbinsihin ang Diyos na kumilos, na parang siya ay kahit papaano ay mahikayat o walang malasakit. Sa halip, ang panalangin ay nagiging isang pag-uusap, isang pakikipag-isa, isang pagpapalalim ng aming relasyon sa isa na nakakaalam na sa ating mga pangangailangan bago natin ipahayag ang mga ito. Ito ay isang pagkilala sa kanyang likas na presensya, isang pagkilala sa kanyang aktibong pakikilahok sa bawat aspeto ng ating buhay. Hindi kami nagdarasal na ipagbigay alam sa Diyos, manalangin tayo na ihanay ang ating sarili sa Kanya, upang buksan ang ating sarili sa Kanyang gabay at biyaya. Isipin ito ng mas kaunti bilang pagpetisyon ng isang malayong awtoridad at higit pa bilang pagtun ng isang radyo upang matanggap ang kanyang malinaw na signal. Ang mas maraming pagtun ng ating mga puso sa kanyang dalas, mas malinaw na naririnig natin ang kanyang tinig. Isaalang-alang ang konsepto ng providence. Kung ang Diyos ay umiiral sa sarili, ang kanyang providence ay hindi isang reaktibo na puwersa, na tumugon sa mga kaganapan habang nagbubukas sila. Ito ay isang aktibo, malikhaing puwersa, paghuhubog at gabay ng mga kaganapan mula sa kanilang pagsisimula. Hindi lamang siya gumanti sa aming mga pagpipilian, nag-orkestra siya ng mga pangyayari sa mga paraan na sa huli ay nagsisilbi sa ating paglaki at ang kanyang mga layunin. Hindi ito nangangahulugang kami ay mga papel sa mga string, nangangahulugan ito na kahit na sa loob ng aming malayang kalooban, ang kanyang kamay ay gumagabay at humuhubog sa aming paglalakbay, na magkasama na tila hindi magkakaibang mga kaganapan sa isang tapestry ng kahulugan at layunin. Ito ay isang pananaw na nag-aanyaya sa tiwala, kahit na sa harap ng kawalan ng katiyakan,
alam na kahit na ang tila random na mga kaganapan sa buhay ay bahagi ng isang mas malaki, banal na orkestra na plano. Ito rin ay muling tukuyin ng aming pag-unawa sa mga himala. Madalas nating tinitingnan ang mga himala bilang pambihirang interbensyon, mga paglihis mula sa natural na pagkakasunod-sunod. Ngunit kung ang Diyos ay umiiral sa sarili, kung gayon ang lahat asterisk ay isang himala. Ang mismong pagkakaroon ng universo, ang masalimuot na pagiging komplikado ng buhay, ang kagandahan ng isang paglubog ng araw, ang pag-ibig na ibinahagi sa pagitan ng dalawang tao, ito ang lahat ng mga pagpapahayag ng kanyang likas na kapangyarihan, isang palaging pagbubuhos ng kanyang malikhaing enerhiya. Ang isang himala, kung gayon, ay simpleng sandali kung tayo ay naging lubos na kamalayan ng kanyang presensya, isang sandali kung ang kurtina ng ating limitadong pangunawa ay maikli ang pag-angat. Hindi ito isang pagkagambala sa likas na pagkakasunod-sunod, ngunit isang mas malalim na pag-unawa sa likas na pagtataka nito. Ang bawat pagsikat ng araw ay isang himala, ang bawat hininga na ating kinukuha ay isang himala, ang bawat kilos ng kabaitan ay isang himala. Ang Diyos na umiiral na Diyos ay ang mapagkukunan ng lahat ng mga himala, kapwa malaki at maliit. Ang pagkilala na ito ay nagbabago ng mundong sa mahimalang, pinupuno ang ating buhay ng isang pakiramdam ng pagkagulat at pagtataka. Ang pananaw na ito ay nagtataguyod ng isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan at seguridad. Ang pag-alam na gaganapin tayo sa kamay ng isang Diyos na hindi nakasalalay sa anuman o sinuman para sa kanyang pag-iral ay nagdudulot ng isang kaginhawaan na lumilipas sa mga kawalang katiyakan sa buhay. Ito ay isang pananampalataya na nakaugat hindi sa mga lumulubhang karanasan o emosyonal na mataas, ngunit sa walang tigil na katotohanan ng isang Diyos na asterisk ay asterisk. Ang pag-unawa na ito ay nagbibigay daan sa amin upang harapin ang mga hamon na may lakas ng loob. Alam na kahit na sa pinakamadilim na sandali, hindi tayo nag-iisa. Ito ay isang pananampalataya na nagbibigay kapangyarihan sa atin na mabuhay ng lubusan at tunay, na yakapin ang parehong kagalakan at kalungkutan, alam na ang parehong ay bahagi ng isang mas malaki, banal na orkestra na plano. Kung gayon, ang aming paglalakbay ay hindi isang pakikibaka laban sa kahirapan, ngunit ang isang sayaw kasama ang banal, isang pakikipagtulungan sa sarili na umiiral na isang malapit na kasangkot sa bawat hakbang na ating gagawin. Ito ay isang paglalakbay ng pananampalataya na hindi lamang intelektual ngunit malalim na eksperimento, isang relasyon na nagbubukas ng organiko, isang sayaw sa pagitan ng may hangganan at walang hanggan, isang pag-uusap sa pagitan ng nilikha at tagalikha. Ang sayaw na ito, ang pakikipagtulungan na ito sa banal, ay hindi pasibo. Hindi ito isang bagay na simpleng pag-upo at hayaan ng Diyos na gawin ang lahat ng gawain. Sa halip, ito ay isang aktibong pakikipag-ugnayan, isang magkakaugnay na relasyon kung saan nakikilahok tayo sa paglalahad ng kanyang plano. Isipin ito tulad ng isang pag-uusap, isang pabago-bagong palitan kung saan inaalok namin ang aming mga panalangin, pag-asa, ang aming mga takot, at tumugon siya sa mga paraan na maaaring hindi palaging maliwanag, ngunit palaging malalim na makabuluhan. Minsan ang tugon ay isang malinaw at hindi masasabi na, oo, isang direktang sagot sa aming mga panalangin. Sa ibang mga oras, ito ay isang banayad na nudge sa ibang direksyon, isang banayad na paglipat sa mga pangyayari na humahantong sa atin sa isang landas na maaaring hindi natin napili sa ating sarili. At kung minsan, ang tugon ay katahimikan, isang tila kawala na maaaring hindi mapakali, ngunit sa huli ay humahantong sa isang mas malalim na pag-unawa sa kanyang presensya. Isaalang-alang ang talinghaga ng The Sower. Ang mga buto ay kumakatawan sa salita ng Diyos, ang mensahe ng kanyang pag-ibig at biyaya. Ang iba't ibang uri ng lupa ay kumakatawan sa iba't ibang mga tugon na mayroon tayo sa mensahe na iyon. Ang ilang mga buto ay nahuhulog sa mabato na lupa, na kumakatawan sa mga puso na madaling tumanggap sa una ngunit mabilis na nawala ang kanilang sigasig kapag nahaharap sa mga hamon. Ang iba ay nahuhulog sa mga tinik, na kumakatawan sa mga buhay na natupok ng makamundong mga alalahanin na nagpapalabas ng paglaki ng pananampalataya. Ngunit ang ilang mga buto ay nahuhulog sa mayabong na lupa, na kumakatawan sa mga puso na bukas at handa na matanggap ang salita, na pinapayagan itong mag-ugat at magbunga. Ang ating paglalakbay ng pananampalataya ay tungkol sa paglilinang ng mayabong na lupa sa loob ng ating sarili, na naghahanda ng ating mga puso upang matanggap ang gabay at biyaya ng Diyos.
Ito ay nagsasangkot ng aktibong pag-aalaga ng aming relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, pagmumuni-muni, pag-aaral ng banal na kasulatan, at mga gawa ng serbisyo. Ang paglilinang na ito ay hindi laging madali. Magkakaroon ng mga oras ng pag-aalinlangan, mga oras ng kawalan ng katiyakan, mga oras na naramdaman nating nawala at nag-iisa. Ito ang mga sandali na sumusubok sa lalim ng ating pananampalataya, ang mga sandali na nagpapakita ng totoong lakas ng ating koneksyon sa Diyos na umiiral na Diyos. Sa mga sandaling ito ay natututo tayong magtiwala hindi sa ating sariling pag-unawa, ngunit sa Kanyang walang tigil na pag-ibig at gabay. Tandaan, kahit na sa pinakamadilim na gabi, ang mga bituin ay lumiwanag pa rin. Kahit na hindi natin makita ang landas sa unahan, mapagkakatiwalaan natin na ginagabayan niya ang ating mga hakbang. Ang tiwala na ito ay hindi bulag na pananampalataya, ito ay isang pananampalataya na nakaugat sa kaalaman ng Kanyang pagkatao, isang pananampalataya na itinayo sa pundasyon ng Kanyang walang tigil na presensya. Ito ay isang pananampalataya na lumalakas ng mas malakas sa bawat hamon na ating natalo, ang bawat hadlang na ating nalalampasan. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay isang panghabambuhay na hangarin, isang tuloy-tuloy na proseso ng pag-aaral, paglaki, at pagpapalalim ng ating relasyon sa banal. Ito ay isang paglalakbay na puno ng parehong kagalakan at kalungkutan, pagtatagumpay at pagkabigo, ngunit sa huli ay isang paglalakbay ng malalim na kahulugan at layunin. At habang naglalakad tayo sa landas na ito, natuklasan natin na ang Diyos na umiiral na Diyos ay hindi malayo at tinanggal, ngunit malapit na kasangkot sa bawat aspeto ng ating buhay. Siya ang mapagkukunan ng ating lakas, ang angkla ng aming pag-asa, ang gabay sa aming paglalakbay. Siya ang pare-pareho sa isang mundo ng pagbabago, ang walang tigil na presensya sa isang dagat ng kawalan ng katiyakan. Siya ang umiiral sa sarili, ang mapagkukunan ng lahat ng mga himala, parehong malaki at maliit. At sa pagkilala nito, nahanap natin hindi lamang ang kapayapaan at seguridad, ngunit isang malalim na pakiramdam ng pagkamangha at pagtataka sa kadakilaan ng Kanyang nilikha at ang lalim ng Kanyang pag-ibig. Kaya, paano natin malilinang ang mayabong na lupa sa loob ng ating sarili? Paano natin aktibong pinangangalagaan ang kaugnayan na ito sa Diyos na umiiral na Diyos? Hindi ito isang pasibo na proseso, nangangailangan ito ng malay-tao na pagsisikap, pare-pareho ang pagtatalaga, at isang pagpayag na yakapin ng paglalakbay, kahit nasa hindi may iwasang pag-aalsa. Isipin ito tulad ng pag-aalaga ng isang hardin. Hindi mo aasahan ang isang napakaraming ani ng walang regular na pagtutubig, pag-iwas, at pagpapabunga, gusto mo. Ang aming espiritual na paglago ay sumusunod sa isang katulad na prinsipyo. Ang panalangin ay ang pagtutubig. Ito ang direktang linya ng komunikasyon sa pagitan mo at ng Diyos, isang puwang kung saan maaari mong ibuhos ang iyong puso, ibahagi ang iyong mga kagalakan at kalungkutan, at hanapin ang Kanyang patnubay. Hindi ito tungkol sa pagbigkas ng perpektong nabuo na mga panalangin, ito ay tungkol sa tunay na koneksyon, matapat na pag-uusap, isang taos-pusong dialogo sa banal. Minsan, ang pagdarasal ay parang isang dumadaloy na ilog, ang mga salitang nagbubuhos ng walang kahirap-hirap. Iba pang mga oras, maaaring pakiramdam tulad ng isang parched disyerto, mga salitang nahihirapang lumitaw. Parehong may bisa, parehong naririnig. Ang mahalagang bagay ay ang hangarin, ang pagnanais na kumonekta, ang pagpayag na maging mahina sa harap ng Diyos. Ang pagmumuni-muni ay ang wisdom. Ito ay tungkol sa pag-alis ng kalat ng ating isipan, pag-iingat ng ingay ng mundo, at paglikha ng puwang para makapasok ang presensya ng Diyos. Ito ay tungkol sa pagpapatahimik ng magulong tubig ng aming mga saloobin at emosyon, na nagpapahintulot sa ating sarili na magpahinga sa Kanyang kapayapaan. Ang pagmumuni-muni ay maaaring tumagal ng maraming mga form, mula sa tahimik na pagmumuni-muni hanggang sa maingat na paglalakad hanggang sa pakikinig sa nakapapawi na musika. Ang susi ay upang makahanap ng isang kasanayan na sumasalamin sa iyo, isang kasanayan na makakatulong sa iyo na kumonekta sa iyong panloob na sarili at, sa pamamagitan nito, kasama ang banal. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan ay ang pagpapabunga. Ang Biblia, o anumang sagradong teksto ay sumasalamin sa iyo, ay isang mayamang mapagkukunan ng karunungan, gabay, at inspirasyon. Nag-aalok ito ng mga pananaw sa pagkatao ng Diyos, Kanyang pag-ibig, Kanyang mga pangako,
at ang kanyang plano para sa ating buhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagbabasa ng mga salita, ito ay tungkol sa pagmuni-muni sa kanilang kahulugan, ilapat ang mga ito sa iyong buhay, at pinapayagan silang hubugin ang iyong mga saloobin at kilos. Dalhin ang iyong oras, pag-isipan ang mga taludtod, at payagan ang banal na espiritu na maipaliwanag ang kanilang kahulugan para sa iyo. Huwag matakot na magtanong, upang makipagbunaw sa mga mahihirap na sipi, upang maghanap ng pag-unawa. At ang mga gawa ng serbisyo ay ang sikat ng araw. Ang paglilingkod sa iba ay isang malakas na paraan upang maipahayag ang ating pag-ibig sa Diyos at palalimin ang ating koneksyon sa Kanya. Kapag naabot natin ang mga nangangailangan, sumasalamin tayo sa pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ito ay sa mga gawaing ito ng kabaitan, pakikiramay, at kabutihang loob na natuklasan natin ang totoong kahulugan ng pagiging alagad, ang totoong kakanyahan ng pagsunod sa mga yapak ni Kristo. Maghanap ng mga pagkakataong maglingkod, malaki o maliit, at panuorin kung paano pinapalusog ang iyong kaluluwa at palakasin ang iyong pananampalataya. Maaaring magboluntaryo ito sa isang walang tirahan na tirahan, pagbisita sa isang may sakit na kaibigan, o simpleng pag-aalok ng isang pakikinig na tainga sa isang tao sa pagkabalisa. Ang mga posibilidad ay walang katapusang, at ang mga gantimpala ay hindi mababago. Ito ay isang paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Magkakaroon ng mga panahon ng masaganang paglaki at mga panahon ng barrenness. Magkakaroon ng mga oras na naramdaman mong malapit sa Diyos, at mga oras na naramdaman mong malayo. Yakapin mo lahat. Ang mahalagang bagay ay upang mapanatili ang pag-aalaga ng hardin ng iyong kaluluwa, upang mapanatili ang pag-aalaga ng iyong relasyon sa Diyos, upang patuloy na hanapin ang Kanyang presensya sa bawat aspeto ng iyong buhay. Tandaan, palagi siyang kasama mo, kahit na hindi mo siya maramdaman. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbabago, ang kanyang biyaya ay sagana, at ang kanyang presensya ay palaging naroroon. Magtiwala sa kanya, kahit na hindi mo naiintindihan. Sumandal sa kanya, kahit na mahina ang pakiramdam mo. Siya ang mapagkukunan ng iyong lakas, ang pundasyon ng iyong pananampalataya, ang gabay sa iyong paglalakbay. At habang patuloy mong nililinang ang mayabong na lupa sa loob, matutuklasan mo ang hindi mababago na kagalakan at katuparan na nagmumula sa isang malalim at matatag na relasyon sa sarili na umiiral na Diyos. Ngayon, masuri natin ang bawat isa sa mga aspeto na ito. Napag-usapan namin ang tungkol sa panalangin bilang tubig, ngunit ang mabait ng mga bagay sa panalangin. Hindi lamang ito tungkol sa pagbigkas ng mga panalangin ng rote, kahit na ang mga lugar ay may kanilang lugar. Ang tunay na epektibong panalangin ay isang pag-uusap, isang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ito ay tungkol sa pagbuhos ng iyong puso, pagbabahagi ng iyong mga kagalakan at kalungkutan, ang iyong pag-asa at takot, ang iyong mga tagumpay at pagkabigo. Tungkol din ito sa pakikinig, para sa banayad na bulong ng Diyos sa katahimikan. Subukan ang iba't ibang anyo ng panalangin, intercessory na panalangin para sa iba, panalangin ng pagtatapat at pagsisisi, pagdarasal ng pasasalamat, at pagninilay-nilay na panalangin kung saan ikaw ay nagpapahinga lamang sa presensya ng Diyos. Ang pag-journal ng iyong mga panalangin ay maaaring maging hindi kapani-pani walang kapakipakinabang, na nagpapahintulot sa iyo na subaybayan ang iyong espiritual na paglaki at makita ang mga pattern sa iyong relasyon sa Diyos. Tandaan, nais niya ang pakikipag-ugnay sa iyo, isang malalim at matatag na relasyon, hindi lamang isang transactional. At pagmumuni-muni, ang lupa, ay nangangailangan ng maingat na paglilinang. Hindi lamang ito tungkol sa pag-clear ng iyong isip, ito ay tungkol sa pagtuon ng iyong isip sa Diyos. Ay visualize ang kanyang pag-ibig na nakapaligid sa iyo, maramdaman ang paghuhugas ng kapayapaan sa iyo. Gumamit ng mga pagpapatunay upang mapalakas ang mga positibong kaisipan at paniniwala. Makisali sa iyong pandama, isipin ang amoy ng mga wildflowers, ang init ng araw, ang banayad na tunog ng ulan. Maraming mga gabay na pagmumuni-muni na magagamit sa online o sa pamamagitan ng mga app, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay upang makahanap ng isang pamamaraan na gumagana para sa iyo, isang kasanayan na makakatulong sa iyo na tahimik ang ingay ng mundo at kumonekta sa iyong panloob na sarili. Ang pagkakapare-pareho ay susi dito, kahit na ilang minuto bawat araw ay maaaring gumawa ng isang malalim na pagkakaiba. Isaalang-alang ang pagsasama ng pag-iisip sa iyong pang-araw-araw na buhay,
Bigyang pansin ang kasalukuyang sandali ng walang paghuhusga. Makakatulong ito sa iyo na linangin ang isang pakiramdam ng pasasalamat at pagpapahalaga sa mga pagpapala sa iyong buhay, malaki at maliit. Ang pag-aaral ng banal na kasulatan, ang aming pataba, ay nangangailangan ng aktibong pakikipag-ugnayan. Huwag lamang basahin, aktibong makinig. Isaalang-alang ang paggamit ng isang pag-aaral ng Biblia na may mga komentaryo at cross-references. Sumali sa isang pangkat ng pag-aaral sa Biblia upang talakayin at matuto mula sa iba. Maghanap ng mga tema at koneksyon sa pagitan ng iba't ibang mga libro at mga sipi. Ilapat ang natutunan mo sa iyong pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kung nagbabasa ka tungkol sa kapatawaran, sumasalamin sa mga pagkakataon kung saan kailangan mong patawarin ang iyong sarili o ang iba. Kung nagbabasa ka tungkol sa pagkahabag, maghanap ng mga pagkakataon upang maipakita ang pakikiramay sa mga nasa paligid mo. Ang Biblia ay isang buhay na dokumento, isang mapagkukunan ng patuloy na paghahayag at paglaki. Huwag matakot na makipagpunyagi sa mga mahihirap na sipi, iyon ay madalas kung saan nangyayari ang pinakadakilang pag-aaral. Maghanap ng mga mapagkukunan na makakatulong sa iyo na maunawaan ang mga komplikadong konsepto ng teolohiko. Tandaan, ang layunin ay hindi lamang upang makaipon ng kaalaman, ngunit upang baguhin ang iyong buhay. Sa wakas, ang mga gawa ng serbisyo, ang sikat ng araw, ay mahalaga para sa espiritual na paglaki. Hindi lamang ito tungkol sa mga engranding kilos, ang mga maliliit na kilos ng kabaitan ay maaaring magkaroon ng isang makabuluhang epekto. Isang simpleng ngiti, isang tumutulong na kamay, isang tainga ng pakikinig, lahat ito ay malakas na pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos. Voluntaryo ang iyong oras sa isang lokal na kawanggawa, mag-donate sa isang dahilan na nagmamalasakit ka, o nag-aalok lamang ng isang mabait na salita sa isang taong nangangailangan nito. Bigyang pansin ang mga pagkakataon na naroroon ang kanilang sarili. Ang Diyos ay madalas na nakikipag-usap sa atin sa pamamagitan ng ating mga kalagayan at mga pangangailangan ng mga nakapaligid sa atin. Ang paglilingkod sa iba ay hindi lamang nakikinabang sa kanila kundi pati na rin ang nagpapalusog sa ating sariling mga kaluluwa, na nagpapaalala sa atin ng ating koneksyon sa isang bagay na mas malaki kaysa sa ating sarili. Ang higit na ibinibigay natin, mas natanggap natin. Ito ay isang gantimpala na relasyon, isang siklo ng pag-ibig at biyaya na nagpayaman sa parehong tagapagbigay at ang tatanggap. Ang kagalakan at katuparan na nagmumula sa paglilingkod sa iba ay hindi mababago. Ito ay isang nasasalat na paraan upang maranasan ang pag-ibig ng Diyos at ibahagi ito sa mundo. Kaya maghanap ng mga pagkakataon, gayunpaman maliit, upang maging isang pagpapala sa iba. Malalaman mo na sa paglilingkod sa kanila, naglilingkod ka rin sa Diyos. Tandaan, ang paglalakbay na ito ay hindi isang lahi, ito ay isang marathon. Magkakaroon ng mga oras na nakakaramdam ka ng panghihina ng loob, kapag natitisod ka at nahuhulog. Iyon ay perpektong normal. Huwag talunin ang iyong sarili tungkol dito. Kilalanin lamang kung nasaan ka, alamin mula sa iyong mga pagkakamali, at bumalik. Mahalaga ang biyaya, palawakin mo ito sa iyong sarili ng kaagad habang pinalalawak mo ito sa iba. Patawarin ang iyong sarili sa iyong mga pagkukulang at patuloy na sumulong. Alalahanin ang talinghaga ng mga talento, hindi inaasahan ng Diyos ang pagiging perpekto, ngunit ang katapatan. Ang paglilinang ng isang pamayanan ng pananampalataya ay mahalaga. Palibutan ang iyong sarili sa mga taong sumusuporta sa iyong espiritual na paglaki, nahihikayat sa iyo kapag nagpupumiglas ka at ipinagdiriwang ang iyong mga tagumpay. Maaaring ito ay isang pamayanan ng simbahan, isang maliit na grupo, o kahit na isang malapit na bilog ng mga kaibigan na nagbabahagi ng iyong mga halaga. Ang pagbabahagi ng iyong paglalakbay sa iba ay maaaring magbigay ng pananagutan at paghihikayat. Huwag matakot na maging mahina at buksan ang tungkol sa iyong mga pakikibaka, malalaman mo na hindi ka nag-iisa sa iyong mga karanasan. Sa katunayan, ang pagbabahagi ng iyong mga pakikibaka ay madalas na maging mapagkukunan ng lakas para sa iba. Tandaan, lahat tayo ay nasa paglalakbay na ito ng magkasama. Isaalang-alang ang pag-journal bilang isang malakas na tool para sa espiritual na pagmuni-muni. Isulat ang iyong mga saloobin, damdamin, at panalangin. Pagnilayan ang iyong mga karanasan at kung paano nagtrabaho ang Diyos sa iyong buhay. Ang journal ay makakatulong sa iyo na maproseso ang iyong mga emosyon, kilalanin ang mga pattern,
at makakuha ng kailanawan. Ito ay isang ligtas na puwang upang galugarin ang iyong pananampalataya ng walang paghuhusga. Tumingin muli sa iyong mga entry na panahon upang makita kung paano naging tapat ang Diyos sa buong paglalakbay mo. Maaari kang magulat sa mga pattern at pananaw na iyong natuklasan. Ang isa pang mahalagang aspeto ay ang pagbuo ng isang kasanayan ng pasasalamat. Maglaan ng oras bawat araw upang pagnilayan ang magagandang bagay sa iyong buhay. Ito ay maaaring maging anumang bagay mula sa mga simpleng kasiyahan, tulad ng isang mainit na tasa ng kape sa umaga, hanggang sa mas malaking pagpapala, tulad ng iyong kalusugan, iyong pamilya, o iyong mga kaibigan. Ang pagpapanatiling isang journal ng pasasalamat ay maaaring maging isang malakas na paraan upang linangin ang pagsasanay na ito. Sa pamamagitan ng pagtuon sa kung ano ang iyong nagpapasalamat, inilipat mo ang iyong pananaw mula sa kung ano ang kulang sa mayroon ka na. Ito ay nagtataguyod ng isang pakiramdam ng kasiyahan at kapayapaan, na mahalaga para sa espiritual na paglaki. Tandaan, ang pasasalamat ay hindi lamang tungkol sa pakiramdam na nagpapasalamat, ito ay tungkol sa aktibong pagpili na tumuon sa mga positibong aspeto ng iyong buhay. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng panalangin. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay sa Diyos, ito ay tungkol sa pagkonekta sa Kanya, pagbabahagi ng iyong puso, at pakikinig para sa Kanyang gabay. Subukan ang iba't ibang anyo ng panalangin, pagmumuni-muni ng panalangin ng intercessory, o kahit na pakikipag-usap lamang sa Diyos tulad mo ay isang matalik na kaibigan. Maghanap ng isang pamamaraan na sumasalamin sa iyo at pinaparamdam sa iyo na konektado sa banal. Tandaan, ang panalangin ay isang two-way na pag-uusap. Maging bukas sa pakikinig sa tugon ng Diyos, na maaaring hindi palaging dumating sa paraang inaasahan mo. Maaari itong sa pamamagitan ng isang taludtod ng banal na kasulatan, isang pag-uusap sa isang kaibigan, o isang biglaang pananaw. Maging matulungin sa mga banayad na paraan na pinag-uusapan sa iyo ng Diyos. Ang panalangin ay isang mahalagang lifeline, isang mapagkukunan ng lakas, ginhawa, at gabay sa buong espiritual na paglalakbay. Gawin itong isang regular na kasanayan, isang pang-araw-araw na pag-uusap sa iyong makalangit na Ama. Hayaan ang panalangin na maging pundasyon kung saan itinatayo mo ang iyong espiritual na buhay. At sa wakas, kaibigan ko, pag-usapan natin ang tungkol sa pamayanan. Ang espiritual na paglago ay hindi isang nag-iisa na hangarin. Nagtatagumpay ito sa konteksto ng mga relasyon, sa loob ng isang sumusuporta sa pamayanan ng pananampalataya. Maghanap ng isang simbahan o espiritual na pangkat kung saan sa tingin mo ay isang pakiramdam ng pag-aari, kung saan maaari kang kumonekta sa iba sa isang mas malalim na antas at ibahagi ang iyong paglalakbay sa pananampalataya. Huwag lamang dumalo sa mga serbisyo, aktibong lumahok. Makisali sa isang maliit na grupo, magboluntaryo ng iyong oras, at bumuo ng tunay na relasyon sa ibang mga miyembro. Ang suporta at paghihikayat na natanggap mo mula sa mga kapwa mananampalataya ay maaaring maging napakahalaga sa mga mapaghamong oras. Tandaan ang talinghaga ng mga sanga sa puno ng ubas. Kailangan namin ang bawat isa, pinapalakas namin ang bawat isa, sinusuportahan namin ang bawat isa. Dito nangyayari ang tunay na mahika, ang pagbabagong anyo na nangyayari kapag napapaligiran tayo ng mga taong nauunawaan at sumusuporta sa ating espiritual na paglalakbay. Mag-isip tungkol sa iba't ibang mga paraan na maaari kang mag-ambag sa iyong komunidad. Marahil ito ay sa pamamagitan ng nangunguna sa isang pag-aaral sa Biblia, pag-mentor ng isang mas bata, o simpleng pag-aalok ng isang pakikinig sa isang taong nangangailangan. Ang paglilingkod sa iba ay isang malakas na paraan upang mapalalim ang iyong sariling pananampalataya at maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa isang nasasalat na paraan. Kapag naglilingkod tayo, hindi lamang kami tumutulong sa iba, pinapayagan din natin ang Diyos na magtrabaho sa amin, humuhubog sa atin at hinuhubog tayo sa mga taong nilikha niya tayo. Ito ay isang mapagpakumbabang karanasan, at madalas itong nagdadala ng hindi inaasahang mga pagpapala. Isaalang-alang ang pagdalo sa mga retreat o espiritual na mga workshop. Ang mga kaganapang ito ay nagbibigay ng mga pagkakataon para sa mas malalim na pagmuni-muni at koneksyon sa Diyos. Nag-aalok sila ng isang pagkakataon na lumayo sa mga pagkagambala sa pang-araw-araw na buhay at nakatuon sa iyong espiritual na paglaki.
Maaari mong makita na ang pagiging malayo sa iyong karaniwang kapaligiran ay nagbibigay daan sa iyo upang marinig ang tinig ng Diyos ng mas malinaw. Ang nakabalangkas na oras para sa pagmuni-muni, panalangin, at pakikisama sa iba ay maaaring hindi ka pani-paniwalang nagpayaman. Ang mga karanasan na ito ay maaaring magbigay ng mga bagong pananaw, sariwang pananaw, at isang nabagong kahulugan ng layunin. Tandaan, ang espiritual na paglago ay isang panghabambuhay na paglalakbay, hindi isang patutunguhan. Magkakaroon ng pag-aalsa, mga sandali ng malalim na koneksyon at oras ng pag-aalinlangan at pagtatanong. Maging mapagpasensya sa iyong sarili, at huwag masiraan ang loob ng mga pag-setback. Yakapin ang paglalakbay, alamin mula sa iyong mga karanasan, at patuloy na maghanap ng patnubay ng Diyos. Palagi siyang kasama mo, kahit sa gitna ng iyong mga pakikibaka. At tandaan, narito ako para sa iyo sa bawat hakbang ng paraan. Mag-navigate kami ng magkasama. Patuloy nating galugarin ang mga ideyang ito at tuklasin ang kayamanan ng iyong espiritual na landas. Huwag mag-atubiling ibahagi ang iyong mga saloobin, iyong mga katanungan, iyong mga hamon. Kami ay unpack ang mga ito ng magkasama. Kaya, anong tiyak na hakbang ang gagawin mo sa linggong ito upang alagaan ang iyong espiritual na paglaki at palakasin ang iyong koneksyon sa iyong komunidad? Huwag kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na video sa pagpapalalim ng iyong buhay ng panalangin, at sumali sa akin pagkatapos para sa higit pang mga nakakaalam na talakayan. Pagpalain ng Diyos, at hanggang sa susunod na oras, ito ang pag-sign off ni Marco.